Isang inventor, innovator, inhenyero, startup founder, at filmmaker. Ang lahat ng ito, katangian ng isang 24 years old mula sa Cagayan de Oro. Ang kanyang galing, ating alamin dito sa Expert Talk. Simulan natin ang kwento kay Dennis bilang inventor. Inventor ng isang teknolohiya na gamit sa agrikultura. Kwento mo ko, paano ba nagsimula yung hilig mo sa pag-i-invent ng mga bagay-bagay? So if I can remember, yung bata pa ako, mahilig talaga ako ng mga gamit, no, parang sirai, parang gusto ko tingnan ako ano lang loob. Then yung disadvantage lang is hindi ko nababalik parang ano lang, like sira. Sinisira lang. Then pagka-college is may kasi ako, may yung thesis ko is inalign ko sa startup. May naging somewhat viral, naging semi-trending siya. So yung thesis na yun is about agritech na innovation. So it uses photogrammetry tsaka machine learning and software engineering na. Sa thesis ni Dennis na pinamagatang Advancing Precision Agriculture with Close-Range Photogrammetry and IoT-enabled Microclimate Data Gathering System, nagsimula ang pagbuo ng isang device na may kakayanang gumawa at magpalaki ng isang crop o tanim base sa nais mong sukat at bigat. Dennis, ano ba yung konsepto sa likod ng invention na ginawa mo? So ginamit ko yung concept ng photogrammetry, which I mentioned earlier sa yung e-commerce na platform. So yung photogrammetry is parang you're taking multiple images from different angles of an object. And yung mga pictures naman is ipoprocess siya sa isang software. In short, mga ka-Diosiverkada, sa pamamagitan ng photogrammetry, mabilis nang malalaman ang kalagayan ng isang tanim anytime, anywhere, as long as may internet connection. This is a photogrammetry image capture device. So as you can see, may 12 cameras. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, then doon din sa kabila. So these cameras are positioned at different angles, no. So they capture images of the plants. Then tsaka in an incremental manner. So for example, is ito mag-take ng picture, then mag-move na naman siya. Take a picture, then mag-move, then take a picture. So a total of one batch is mga around 500 images above. Then yung 500 images is ipoprocess siya sa software. Then sa software is i-compare niya yung mga images, 'di ba? Incremental yung images. So meaning yung mga images, they share common points. So i-analyze yung common points, saka siya makabuo ng isang 3D model. So aside sa yung image din, no, yung image capture device is meron din tayong sa itas na light intensity na sensor. So bali mag-scan siya across the research setting, then i-measure niya kung ilang amount ng sunlight ang umaabot dito. Doon na area na yun is masyadong gray yung area doon kasi may poste nga, so wala masyadong sunlight na kakaabot sa tanim. Sa tulong ng light intensity sensor at photogrammetry, madali nang malalaman kung aling tanim ang nakakaranas ng kakulangan sa araw. Na nangangahulugang, posibleng mangailangan ito ng dagdag na abono o pataba. Ngunit bukod sa aspetong ito, precision agriculture ang pinakabentahe ng imbensyong ito ni Engineer Dennis. So ginamit ko yung concept ng digital twin. So digital twin meaning, di ba, digital tsaka twin, you take something from the real world, tsaka gawan mo siya ng cyber representation sa digital world. So naggumawa din ako ng digital twin sa environment, no, sa temperature, humidity, nutrient level, pH level, light intensity, and many more factors or mga variables that can affect plant growth. Hindi lang ginagamit sa data collection ang digital twin, dahil bahagi din ito sa pagbuo ng isang device for precision agriculture.
Ayon kay Dennis, sa pamamagitan ng pinagsamang photogrammetry, light intensity sensor at digital twin, posible umano na makontrol ng ating mga magsasaka ang laki at bigat ng isang tanim. In a sense, kung ilalagay halimbawa ng isang user ang nais niyang sukat at bigat at a given time sa isang software, posibleng ito ang maging laki ng kanyang tanim sa itinakdang araw ng ani. Ang galing, di ba? Dennis, napansin ko nga rin na may mga markings dito. Ano ba yung purpose ng mga markings na yan? So yung markings is nilagay ko for para sa scaling na purposes. So let's say maglagay ko ng markings dito at saka dito, then in real life miniature ko siya ng let's say 1 meter. So sa software, i-match ko siya. So pag set ng software, anong distance ng dalawang markings? So 1 meter. So para maging true to life scale, para yung timbang or yung volume ng tanim is talaga like it reflects close to life, to real life na Okay. So, lalabas, yung laki nung lettuce ay parang naka-monitored lang din siya na ganun. Ayon kay Dennis, base sa ginawa nilang pag-aaral at testing, umabot ng halos 87 to 95% ang accuracy ng device na ito. Pero paalala ni Dennis, dahil binubuo ng microclimate ang Pilipinas, posibleng ang datos at model nila ay hindi maging applicable sa ibang bahagi ng bansa. Kaya kinakailangan na may setup muli ang device base sa klima kung saan ito i-deploy. Pero to think na, eto thesis pa lang to thesis pa lang, pero gato na yung napalabas niya. At the same time, medyo limited pa yung budget, no? Pero Dennis, ano ba ang future plan mo para dito? So first is makikita mo itong mga poste. Meaning nito is ito lang yung research setting. So ito lang yung makaya ng capture ng mga tanim. So kulang pa talaga. So I'm planning itong device, itong system is ikabit siya sa isang rover. Then yung rover is siguro may solar panel na yung itaas niya. Then may GPS din siya. So at saka may mga kinematics ganyan. As long as ilang hektarya yung farm mo, siya na bahala mag-autonomously scan around the farm. Tapos ano sa tingin mo yung magiging malaking impact nun sa isang farm kapag may ganun silang technology? So maging maging climate resilient, tsaka yung inputs ng farmers is makakasave din sila. Kasi alam nila anong tanim ang kulang ng water, kulang ng fertilizer. So yung mga pag-apply din yung mga inputs is precise na siya. So ito yung tinatawag na precision agriculture. Kung ano lang yung kailangan ng tanim, yun na yung input. So wala nang masasayang. Up next, mas kilalanin pa natin si Dennis bilang inventor at startup founder. Talaga, pinakamahirap na part is to really understand the problem. Yan. Abangan yan sa aming pagbabalik. Sa sobrang fascination niya sa agriculture, sa unang tingin, aakalain mong agriculturist ang propesyon ni Dennis. Pero dyan tayo nagkakamali dahil ang 24 years old na inventor na ito ay isa pa lang inhinyero. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Computer Engineering si Dennis Ivan Chavez nitong nakaraang taon. Ngunit kahit nasa field of engineering, tila hinahatak siya ng agriculture field. Recently, naglinis ako ng kwarto ko, then may nakuha akong document, parang nag-apply pala ako ng agriculture pag first year. Tsaka hindi ko na yun maalala, like nasa subconscious lang ba. Then nahukay ko rin yung mga papers, mga research papers ko nung high school is talaga siya, like agriculture talaga. So doon ko na-realize na kaya siguro nasa agritech ako ngayon kasi it's with me all along this time ba na ngayon ko lang na-realize. At sa simpleng paglilinis ng kwarto niyang ito, nabuhay ang kanyang passion sa pagbuo ng technology na magagamit sa agriculture. Pero mga ka-Diyos si Vergada, bago pa man niya mabuo ang agritech na ito, may mga nauna na ring imbensyon si Dennis. Nariyan ang isang road device na kaya magbigay ng babala sa mga motorista sa eksaktong lokasyon ng mga pothole na kalimitang sanhi ng mga aksidente sa kalsada. Ang nakakabilib pa dito, ang device ding ito ay kaya rin magbigay ng estimated cost repair gamit lang ang camera at photogrammetry. Isa pa sa mga nagawa ni Dennis ang isang e-commerce platform na gumagamit ng photogrammetry.
Sa pamamagitan nito, maaari ka na magkaroon ng idea kung babagay ba sa'yo ang isang damit o sapatos sa pamamagitan lang ng pagtapat ng kamera sa iyong katawan. At syempre, ang isa na marahil sa mga notable works ni Dennis ay ang pagbuo ng seaweed device na susi naman sa pagpapalago ng seaweed industry sa ating bansa. Yung seaweed kasi is nagtathrive siya sa salty water. So kapag palaging umuulan, 'di ba, rain is fresh water. So kapag palaging umuulan, namamatay, nabubulok yung seaweed. So dapat talaga silang like salty talaga yung water. Next is temperature. So 'di ba ngayon is mainit na talaga, climate change nga global warming. So sa yung seaweeds kasi, ang seaweed lines is they are placed on top surface of the water. So kapag surface, so direct sunlight. So, gumawa kami ng isang mechanism na what if we could submerge and re-emerge yung seaweed. So, gumawa kami ng prototype para dalhin niya sa ilalim. Kasi sa ilalim, mas salty compared sa itaas. Tsaka, mas malamig din yung tubig sa ilalim compared sa itaas. Alam mo, pinakikinga ko pa lang, sobrang nakakabilib na. At the same time, parang ang hirap-hirap ng ginagawa ninyo, no? Pero para sa iyo ba, ano ba yung pinakamahirap na part ng pagiging inventor? Pinakamahirap na part is to really understand the problem, yan. Kasi, yung philosophy ko kasi is, I don't dive into tech, I don't make tech na like, if ini-enjoy ko, okay lang. Pero like, gusto ko may impact. Imagine you are trying to make a very high tech, pero in the end, walang gumagamit or walang nakikinabang or walang nakaka-benefit or like, walang matutulungan. Parang gusto ko talaga yung bullseye na problem na i-solve. Parang yun yung approach ko. Yung may purpose Yung may purpose. May purpose, may gagamit talaga. May gagamit. Hindi yung parang ginawa mo lang siya nang wala lang. Ang pagiging empathetic ni Dennis, nakuha niya marahil sa kanyang life experience at kanyang ina, na isang single mom. For me, growing up is mahirap talaga kami lang dalawa ni mama. Parang, because of that experience ba, parang it's embedded within me to be like empathic, like to feel what other people feel, ganyan. So kaya parang yung fire ko sa startup is to understand the problem na sa society and find a solution. More than the invention, ang katangiang ito ang ikinaproud ng ina ni Dennis. Of course, I'm so proud and very happy. Lalo na lumaki siya na mabait and yung matulungin sa kapwa at saka sensitive sa pangangailangan ng iba. So, kaya happy ako. I know that he is in the right track. And then, mas maka-proud kasi yung alam mo na pagdating ng panahon, yung mga gawa niya, yung mga projects niya, marami ang matutulungan. So, di ba, as a parent, simple lang yung pangarap ko, makatapos siya ng pag-aaral. Tapos, he will be earning for his own, yun lang. But I never realized na he will come this far as young as 24 years old. Bagamat natutuwa sa achievement ng anak, may ramdam na pag-aalala pa rin si Juliet kay Dennis. Kaya naman hindi umano siya mapapagod na gabayan at paalalahanan ng anak, lalo na sa pag-abot nito ng kanyang pangarap. I allow him to commit mistake, and there are times na medyo siya kasi nagkamali siya. Sabi ko, it's part of if you commit big mistakes, meaning you will learn big things, and that will lead you to bigger things. So, positive lang talaga. Kaya sa tulong ng suporta ng kanyang ina at passion sa pag-i-invent, nakapagpatayo na ngayon ng sariling startup company si Dennis. Nakakatuwa. Ito naman, Dennis, kwentuhan mo naman ako. Kasi di ba nabanggit natin na founder ka ng isang startup company dito sa Cagayan de Oro. Kwentuhan mo ako, ano itong company na to? So, our startup is called Fresco Innovations. So, Fresco, parang fresh. Then, Green Innovations is Green Innovations. Fresco Innovations. So, nag-start kami ng pandemic. Kasagsagan ng pandemic. Nag-start kami na we sell mga fresh produce locally sa mga food businesses. Then, yun na, ni-recruit ko yung mga classmates ko na agriculture din. They are also excellent. Magna cum laude din at saka top-notchers awards. Gaano ba katagal yung naging proseso nyo sa pagbuo nito? So,
nag-start kami nung 2020, kasagsagan ng pandemic. Mga fourth quarter na yun ng pandemic. Then, parang yung progress namin is hindi siya like tuloy-tuloy. Parang on-off siya ba? Kasi nga marami pa kaming mga ibang priorities. Pero fast forward today, 2024, may nakakuha kami ng angel investor. Masyadong malaki lang yung investment niya eh. So parang worth it naman talaga yung effort, worth it naman talaga yung sacrifices na binigay namin sa startup. Sa kasalukuyan ay patuloy na dinidevelopan nila Dennis ang agri-technology ng kanilang company. We still cannot disclose it yet. Pero siguro, hopefully, within this year or early next year, ma-launch namin yung product. Sa aming pagbabalik, mula sa pagiging inventor, startup founder, ating kilalanin si Dennis sa likod ng camera bilang filmmaker. Engineer, inventor, alam nyo ba, si Dennis ay isa ring filmmaker. Pero hindi lang basta filmmaker, kung hindi filmmaker, patungkol din sa siyensya. Dennis, saan ba nagsimula yung hilig mo sa paggawa ng mga pelikula, ng mga short films? Mahilig ako sa mga cameras, parang sa mga camcorder sa YouTube, yung mga cool na transitions. Parang doon ako na-hook sa photography tsaka videography. Then fast forward to college, sumali ako ng isang film club sa school. Nakagawa kami ng mga films, no, about yun sa Marawi, yung sa Marawi Siege, like PTSD, ganyan. Then, pero nagka-pandemic, so yung film club is naging inactive. Ngunit maging ang pandemya, hindi napigilan ang kanyang passion sa paggawa ng mga pelikula. Kaya nang magbukas ang Indisiyensya, isang science filmmaking competition na inoorganisa ng DOST Science Education Institute upang mahikayat ang mga kabataan na makibahagi sa science communication, agad naghanap ng kapwa kabataang may passion sa film at science si Dennis. Tapos ito nga, Dennis, kasi nabanggit mo sa akin kanina, yung isa sa mga pelikula na gawa ninyo ay naging bahagi ng Indisiyensya. Diba? Kwentuhan mo ako tungkol saan ba itong pelikulang ito? So yung premise namin is yung i-partner yung seaweed farming tsaka carbon credits. So yung seaweed farming kasi, 1 kilo ng seaweed kaya nang mag-sequester ng 1.8 kilograms of carbon dioxide. Compared sa 1 acre ng forest, kaya na lang mag-sequester ng 2.2 kilograms. So, di ba, compare mo sa 1 kilo ng seaweed at 1 acre ng forest, malaki talaga yung harvest na carbon dioxide ng seaweed. Kaya yun, pumunta kami sa isang seaweed farming community sa Kulambugan. Supposedly sa Tawi-Tawi kami pero kulangan sa budget. So, we immersed with seaweed farmers and fishermen. Kung ano talaga yung problema nila, kung ano yung possible solutions. Meron din kami mga hypothesis na proven wrong, proven right. So, yung goal talaga is to immerse, para mas ma-understand kung ano yung problem. So, sa film is parang hinighlight doon yung prototype na nagawa namin, tsaka yung nag-interview kami ng mga experts, ganyan. At ang kanilang pelikulang pinamagatang Sagbot sa Dagat, sagbot meaning dahon, ay nanalo lang naman ng 2 awards sa ginanap na 7th DOST SEI Indisiyensya. Align kasi siya sa team with DOST's Indisiyensya, na 7th Indisiyensya. Align siya sa team ng Sustainability, Innovation, tsaka Entrepreneurship. So kaya yun yung ginawa naming entry. Sa kompetisyon, nakapag-uwi ng di bababa sa 200,000 pesos sila Dennis na siyang ginamit ng kanilang grupo upang makapagpundar pa ng mga kagamitan sa paggawa ng science film. And because of that, nakapundar kami ng mga gamit, parang may give back kami sa community, especially sa seaweed farming community na pinuntahan namin sa Lanao del Norte. Naniniwala si Dennis na ang paggawa ng mga science-related content tulad ng film educational show ay susi upang muling maitaas ang antas ng edukasyon sa bansa, lalong-lalo na sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics. For me, gusto ko talagang ibalik yung yung sineskwela na times. Kasi ngayon, yung according 'di ba sa PISA results, Philippines
tayo ang huli sa math, science, reading. Parang hindi na realize ng karamihan no na ang educational crisis is a national security crisis. So, 'di ba if yung mga bagong generations is hindi na capable or like dumbed down na, sino mag-lead, 'di ba? Sino ang maggagawa ng mga innovation ganyan sa not just in science innovation, pati rin sa government innovations, no. So, parang goal ko talaga is into science communication. Pero parang yun nga, natanim ko na sa subconscious yung gusto ko, kaya talagang go out of your comfort zone. Respeto at suporta ang isa sa maaaring maitulong ng mga magulang na may anak na may kakaibang talino at talento sa siyensya, ayon kay Juliet. There's no other way but to support our kids. There's no other way. And minsan, because we are so tired making money, hindi natin maintindihan, and even yung mga ginagawa nila siguro parang nakita natin na parang hindi importante sa atin as a parents. Pero sa kanila, it's all important. At sila kasi yung nakakita sila yung may vision eh. Sila yung nakakita ko yung anong ginagawa nila. Sila yung talaga yung may alam. So we just have to respect. I don't know if that is the right term, just have to respect yung kung ano yung mga plano nila. Pero ito naman, Dennis, kapag for example, may mga estudyante tayo na hindi nila alam kung paano naman sisimulan. Parang nandito na yung hilig nila, parang may idea na sila, pero hindi nila alam kung ano yung step 1 na gagawin nila. Ano yung pwede mong i-advise sa kanila? So, yun nga, natanim ko na sa subconscious yung gusto ko, kaya talagang go out of your comfort zone. Parang na-join ako ng mga conference, yung DevCon, Developers Connect, parang yung ka-vibes mo, yung community mo, tsaka doon talaga mag-start. So yun, parang get out of your comfort zone, parang find your people. Isang inventor, innovator, inhinyero, startup founder, at filmmaker. Ang lahat ng katangiang ito at lahat ng pagkilalang natatanggap ngayon ni Dennis ay bunga ng kanyang pagtsatsaga at pagmamahal sa siyensya. Sa tulong at suporta ng kanyang ina at mga taong nakapaligid sa kanya, mas naging magaan ang pagbuo hindi lang ng kanyang bawat imbensyon, ngunit maging ng kanyang mga pangarap. Ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako sa susunod na Sabado na hanapin ang mga next-gen experts sa buong Pilipinas. Dito sa Expert Talk.